Good morning guys, good morning mga dudes. It's been a while na hindi tayo nakapag-unbox. Marami tayong mga bagay na dumating, mga orders na hindi natin na-unbox. Ito yung pinakahihintay kong box. Kailangan natin sa ating long ride, no? Kararating lang niya ngayong umaga. Today is July 20, Thursday, July 20, no? Umaga pa lang ngayon. Almost 10 o 9:50 in the morning. So, kaka-receive ko lang nito, kakadating lang ng galing, in-order ko lang to sa Shopee. Ito yung gagamitin natin pag biyahe natin papuntang Mindanao. Unbox na muna natin. Tingnan natin yung kung okay yung loob. Kasi ito yung hinihintay natin. Halos lahat ng kailangan natin is na buo na. Makikita nyo dyan, nandyan na sa likod yung ating pants na susuotin. Nandyan rin yung ating jacket. Saka yung ating boots, meron tayong boots. Nakanda na rin yung gloves. Then ating motor, it is 100% condition na siya dito sa aking side. Meron natin top box. So ito na lang talaga hinihintay natin para makabiyahe na tayo. This is the side pannier na ating order, no? So ngayon lang siya dumating. Ayan, unbox natin. Nag-order ko lang sa Shopee kasi nagpunta ako ng moto market sa Philinvest, Alabang. May nakita ako doon. Ayoko kasi nung aluminum, bukod sa pricey siya, sobrang bigat niya sa motor, no? Sobrang bigat. Maganda talaga, maganda, matibay, very safe yung mga gamit mo doon. Hindi mga sobrang bigat niya. So, tsaka masyado ng bulky, no? Kaya mas napili natin sana soft bag, yung na lang sana. Kaso, nag-alala naman ako kasi nakita ko sa mga reviews, yung mga gumagamit ng yung soft bag pannier lang, no? Ang problema kasi yung sa may muffler side, sa may pipe side niya, natutunaw yung pinaka-bag. So, yung ma-experience ng gano'n, hindi ko na alam kung anong discard pag gagawin doon para hindi siya maiwasan yung gano'n, no? Nalulusaw yung pinaka-bag. So, nagiging choice natin is ito na lang yung plastic, no? This is side pannier. Pero in-order ko lang sa Shopee. Kasi nag-uulan nung nakarang araw, binala ko sana pumunta ng Caloocan sa mismong tindahan ng SEC. Kaso nga bumaha ng bikutan, tsaka lagi nag-uulan. So, medyo malayo-layo yung dito sa amin kasi galing pa ako ng Cavite. Ayun, hindi na tayo nakapunta. So, magiging option natin is umorder na lang sa Shopee. This is it. Ito yung packaging niya. Maganda naman yung packaging niya. Medyo deform nga lang dun siguro sa motor sa nag-deliver na. Kasi medyo malaki yung box. I believe, nandito na rin yung mga brackets nito kasama ng bracket. So, ayan. 23 liter side pannier. So, ito yung isang box dito na nandito. Bigat. Ayan, ito yung box. Ito yung box. Yung malit na box dito sa loob. Siguro yung mga brackets niya. No? Tingnan natin kung kompleto yung mga brackets. Hindi ko rin alam actually kung paano ito i-mount dun sa ating motor. Meron na akong bracket na nakalagay pero hindi siya compatible dito sa box na to. So, kailangan natin i-modify ito. Kailangan natin ng modification para dito sa mga brackets na to para magkasya yung ating mismong pannier. Ito yung mga screw and this is siguro yung mga brackets niya. Ito yung mga braces ng brackets, no? And then additional screw in mga rubber, no? Saka ito yung pinaka bracket niya. So ayan, natin naman natin dalawa saka may mga screw. Hindi naman natin alam ang bilang yan. Malalaman natin kung kompleto o hindi doon sa pagkakabit niyan mamaya. Tingnan natin. So, ako na rin yung magkabit. Kung kailangan natin i-DIY, no? Kailangan natin i-modify. So punta tayo sa shop, papatulong tayo kung meron tayo kailangang weldingin. Sa ngayon, try ko siya mamaya ikabit. Hindi, check natin yung pinaka-box. Ito yung pinaka-box. Ayan yung pinaka-box. Ayan yung makikita nyo. Ito yung naman ng box. Ito yung pannier natin. Ito siya. Ayan, nakabalot ko ng plastic. Ayan. Kaso wala dito yung susi. Ayun, loob. Ito yung susi. Nahulog kasi nakalagay sana siya dito sa may plastic na ziplock. Pero nahulog siguro. Natanggal yung lock. Tanggal yung niya. Ayan. So, okay naman. Quality. Ganito rin yung nakita ko sa Moto Market sa Alabang. Ganito rin ng 23 liter. Ganito rin yung style niya. Pero hindi siya SEC. No? It is GB pannier. So ito is SEC. Ayan, dalawa yan. So, kabilang side. Dalawa yung siyempre ito hindi tayo pa ng dalawa. Kabilang side dapat talaga. Ayan, okay naman. So dalawa yung susi doon para siguro sa dalawang box na to. So ayan. Tanggalin na natin sa box. So, mamaya, try natin ikabit to. Ayan. So, ito na pala sa likod natin. No? Ito yung motor natin. Sa likod natin, ito na yung mga boots. Ito yung boots pala. Mga boots. Ito yung boots na gagamitin natin sa ating travel pa Mindanao. So, ito na yung boots. I got this from Moto Market, Philinvest, Alabang. Ito yung tapos meron din akong gloves dito. Ito yung sa leader glove. Nabili ko naman to sa Taiwan, nung sa Taiwan pa ako. Yung ginagamit ko na sa Taiwan to, pag minsan nagra-ride kami, ito yung ginagamit ko. Siyempre yung drone natin, ayan yung drone natin. Ito, dalhin din natin tong maliit na drone para dun sa mga
part na may mga scenic view, no? O, kailangan natin to. Tsaka yun yung mga ano ko, yung pants natin, tsaka yung riding jacket natin. Nabili ko naman sila dun sa may Casco Market, Calamba. So, yung isang araw ko lang siya nabili. Tapos yung helmet natin nandun sa may taas. So, meron din tayong, kita nyo dito, motor natin may naka-top box na rin. May nakalagay na rin top box para dun sa ating mga importanteng gamit, no? Yung mga bawal mabasa sa ulan. Kasi maulan na ngayon. Ang klima natin is puro ulan-ulan na. Actually may mga bagyo nang padating. So kailangan natin yon. Meron din akong raincoat. Pumili na akong raincoat para sa biyahe natin nga. So ayan, no. Yan lang muna yung unboxing natin. Hindi ko pa alam yung mga bracket kung kompleto lahat. Pero tingin ko naman kompleto kasi maganda ng pagkaka-package, tsaka nakikita ko pantay naman yung pagkakatali nung dalawang kasi isang set siya, dalawang side, left side and right side, parehas naman sila. Mamaya try natin i-mount dito sa ating motor. Kung kaya natin i-mount mag-isa, pag hindi, dalhin natin sa shop, kapatulong tayo dun sa shop kung paano natin i-mount. Okay, so update ko kayo sa ating biyahe kung kailan tayo magti-take off. So hopefully next week makaka-take off na tayo, no, from Cavite to Visayas, sa basically doon sa province ng magulang ko kasi nandun sila. Doon tayo mag-i-stay ng siguro mga 1 or 2 weeks. Tapos tayo tutuloy pa Mindanao, and then going back to Visayas again, sa Samar tayo dadaan, then Matnog kabalik dito sa Cavite. So atin pa lang starting, so tayo mag-umpisa sa Batangas to Mindoro to Panay Island to Dumaguete, then Dumaguete to Siquijor. After that, after 2 weeks, tatawid naman tayo Dumaguete ulit, babalik tayo, then going to Dapitan, papuntang Mindanao naman. So sa ngayon, dito lang muna yung ating video. So ayan, nakita nyo naman, ito yung motor natin. Ayan, so this is 100% condition. At ito, may mga nilagay na rin tayo. May minount na tayo dito mga auxiliary light. So apat na may driving light para dun sa biyahe natin na medyo madilim ang ilaw nitong ating motor. Kaya nagpalagdag tayo ng 4 na ilaw. So ayan, so update ko kayo kung kailan tayo magti-take off. And then siguro mamaya kung kakayanin, kung meron pa tayong oras, punta tayo ng Makati at magre-register tayo for the Philippine Loop 2023. Sana hindi umulan mamaya. Kung wala na tayong oras, so bukas, meron pa naman tayong bukas or Monday, para target ko next week na makakalis na tayo. Ayan, so update kayo, babus.